Walang pera ang maraming tao, pero mas marami ang walang direksyon. Ang yaman ay hindi nagsisimula sa bulsa, kundi sa disiplina. May mga tahimik na batas ang buhay na sinusunod ng mga tunay na umaangat. Kapag hindi mo ito nalaman, mananatiling pare-pareho ang resulta kahit gaano ka magsikap. Sa mundo ng Stoic philosophy, hindi inuuna ang swerte kundi kontrol. Hindi inuuna ang reklamo kundi responsibilidad. Ang kahirapan ay hindi palaging kakulangan ng pera kundi kakulangan ng prinsipyo. Ito nagsisimula ang lihim na hindi tinuturo sa karamihan. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang kaalaman ay mas lumalakas kapag ito ay naibabahagi. Ang disiplina ay mas tumitibay kapag may komunidad. Ang pag-unlad ay mas mabilis kapag may kasabay kang natututo. Sabi ni Epictetus, hindi ang kakulangan ng pera ang sumisira sa tao, kundi ang kawalan ng pagpipigil sa sarili. Ang mga Stoic ay hindi naghihintay ng tamang panahon. Sila ay naghahanda ng tamang pagkatao dahil kapag handa ang loob, susunod ang pagkakataon. Ang video na ito ay hindi pang mabilis ang aliw. Ito ay para sa mga handang baguhin ang ugat ng kanilang pag-iisip. Kung sawa ka na sa paikot-ikot na buhay, nasa tamang lugar ka, manatili ka hanggang dulo, at unti-unti mong mauunawaan kung paano nagsisimula ang tunay na pagyaman kahit mula sa wala. Sikreto number 1, ganap na kontrol sa sarili. Ang unang yaman na binubuo ng isang Stoic ay hindi pera kundi matatag na disiplina na hinuhubog araw-araw. Kapag wala kang kontrol sa sarili, kahit gaano kalaki ang kita, ay unti-unting mauubos ng hindi mo namamalayan. Ang taong marunong magpigil ay hindi alipin ng luho, emosyon at panandali ang kasiyahan. Dito nagsisimula ang tunay na pag-angat na hindi agad napapansin ngunit ramdam sa paglipas ng panahon. Ang disiplina ang pundasyon ng lahat ng uri ng yaman na tumatagal at nagbibigay ng kapayapaan. Ang kakulangan sa pera ay madalas pansamantala, ngunit ang kakulangan sa kontrol ay nagiging paulit-ulit na problema. Maraming tao ang naghihintay ng tamang pagkakataon, ngunit hindi nila inihahanda ang kanilang pagkatao. Ang Stoic ay hindi umaasa sa biglaang swerte o mabilisang pagbabago. Nipili niyang ayusin ang kanyang mga ugali, araw-araw kahit walang pumapalakpak. Sa ganitong paraan, unti-unting nagbabago ang direksyon ng kanyang buong buhay. Kapag kontrolado mo ang oras mo, emosyon mo at mga desisyon mo, mas malinaw ang hinaharap na tinatahak mo. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan para magsimula ng disiplina na may tunay na halaga. Kailangan mo lamang ng malinaw na hangganan sa sarili at tapang na sundin ito. Ang pagtanggi sa panandaliang aliw ay nagbubukas ng pintuan sa pangmatagalang kapayapaan. Ito ang tahimik na kapangyarihan ng mga taong unti-unting tunay na yumayaman. Ang Stoic ay hindi gumagastos para magmukhang mayaman sa paningin ng iba. Ginagamit niya ang pera bilang kasangkapan at hindi bilang sukatan ng kanyang pagkatao. Alam niya kung kailan titigil, kung kailan maghihintay at kung kailan kikilos. Ang ganitong pag-uugali ay bihira sa modernong mundo, ngunit napakalakas ang epekto. Dito nagsisimulang maipon ang hindi lamang pera, kundi malalim na respeto sa sarili. Ang kontrol sa sarili ay parang ugat ng isang puno na patuloy na lumalalim sa katahimikan. Hindi ito agad nakikita, ngunit dito nagmumula ang tibay laban sa mga pagsubok. Kapag malalim ang ugat, hindi basta natitinag ng bagyo ng problema at tukso. Ganito rin ang buhay ng taong disiplinado at may malinaw na direksyon. Kahit magsimula sa wala, may matibay siyang landas patungo sa pagyaman. Sikreto number 2, tahimik na pamumuhay na mas mababa sa kakayahan. Ang taong tunay na gustong yumaman ay hindi inuuna ang pagpapakita, kundi ang pagpapatibay ng matibay na pundasyon. Ang pamumuhay na simple ay hindi kailanman kahinaan, kundi isang malinaw at sinadyang estratehiya. Kapag mas mababa ang gastos kaysa sa kakayahan, nagkakaroon ng espasyo para sa paglago at paghinga. Ang tahimik na pamumuhay ay naglalayo sa iyo mula sa walang katapusang presyur ng paghahambing. Dito nagsisimulang luminaw ang isip at tumibay ang direksyon ng mga desisyon. Maraming tao ang nalulubog hindi dahil kulang ang kanilang kita, kundi dahil sobra ang kanilang estilo ng pamumuhay. Ang Stoic ay marunong pumili kung alin ang tunay na kailangan at alin ang kayang isang tabi.
Hindi siya basta nadadala ng uso, papuri o opinyon ng ibang tao. Mas pinahahalagahan niya ang pangmatagalang katatagan kaysa pansamantalang pagtingin ng iba. Sa ganitong ugali, unti-unting nawawala ang ingay at nadaragdagan ng kontrol. Kapag simple ang pamumuhay, mas nagiging malinaw at matino ang mga desisyong pinansyal. Hindi ka napipilitang humabol sa mga bagay na hindi naman nagbibigay ng tunay na halaga sa buhay. Ang pera ay nagiging kasangkapan na iyong ginagamit at hindi tanikalang kumokontrol sa iyo. Mas nagkakaroon ka ng lakas ng loob para mag-ipon at maghanda para sa hinaharap. Ang ganitong katahimikan ay bihirang matagpuan sa mundong puno ng inggit at pagmamadali. Ang Stoic ay hindi natatakot mamuhay ng mas mababa kaysa sa kanyang kakayahan. Alam niyang ang pagitan ng kita at gastos ang tunay na pinanggagalingan ng yaman. Habang ang iba ay abala sa pagpapakita ng tagumpay, siya ay tahimik na abala sa pagbuo nito. Habang ang iba ay pagod sa walang tigil na paghahabol, siya ay kalmado sa matiyagang paghihintay. Ito ang lakas ng taong hindi kailanman naging alipin ng imahe. Ang tahimik na pamumuhay ay parang paglalakad ng magaan ngunit tuloy-tuloy ang direksyon. Hindi ito mabilis sa simula, ngunit nagiging matibay at matatag sa paglipas ng panahon. Pag hindi ka nabibigatan sa gastos, mas tumitibay ang loob at pasensya mo. Mas nagiging handa ka sa mga hindi inaasahang pagsubok at pagbabago. Kahit maliit ang simula, mas malaki ang tsansang tumagal at lumalim ang pagyaman. Sikreto number 3, paglalaan ng oras sa paghubog ng isip. Ang yaman na tumatagal ay nagsisimula sa isip na disiplinado at hindi madaling matinag. Ang Stoic ay inuuna ang paglinang ng pag-unawa bago ang paghabol sa kita. Kapag malinaw ang pag-iisip, mas kaunti ang maling desisyon na nagdudulot ng pagsisisi. Ang oras na ginugugol sa pag-aaral ay tahimik na puhunan na hindi ninanakaw ng panahon. Dito nagsisimula ang lakas na hindi agad nakikita, ngunit palaging ramdam. Maraming tao ang abala sa pagkita ng pera, ngunit pabaya sa paghasa ng isip. Ang Stoic ay kabaligtaran ng karamihan dahil inuuna niya ang kaalaman at karunungan. Hindi siya kontento sa mababaw na impormasyon at paulit-ulit na opinyon. Pinipili niyang palalimin ang pag-unawa sa sarili at sa mundo. Sa ganitong paraan nagiging mas matatag ang bawat hakbang na kanyang tinatahak. Kapag sanay ang isip sa pag-iisip ng malalim, mas mahirap itong malinlang. Hindi ka basta naaakit ng pangakong mabilis na resulta. Mas nagiging mapanuri ka sa mga pagkakataong dumarating. Ang kaalaman ay nagiging panangga laban sa padalos-dalos na desisyon. Ito ang dahilan kung bakit bihirang bumagsak ang taong may malinaw na pag-iisip. Ang Stoic ay gumagamit ng oras bilang kasangkapan at hindi bilang aliwan lamang. Alam niyang bawat oras na nasasayang ay hindi na maibabalik kailanman. Kaya pinipili niyang maglaan ng panahon sa mga bagay na nagpapalawak ng pananaw. Habang ang iba ay abala sa ingay, siya ay tahimik na nag-iipon ng karunungan. Ito ang uri ng kayamanan na walang nakakakita, ngunit lahat ay nakikinabang. Ang paghubog ng isip ay parang pagtatanim ng binhi sa ilalim ng lupa. Hindi agad ito namumunga, ngunit patuloy itong lumalalim at lumalakas. Kapag dumating ang tamang panahon, kusa itong sisibol. Ganito rin ang buhay ng taong naglaan ng oras sa pag-aaral at pag-unawa. Kahit magsimula sa wala, ang malinaw na isip ay nagiging daan patungo sa pagyaman. Sikreto number 4, pagiging mapili sa impluwensya at kapaligiran. Ang direksyon ng buhay ay madalas hinuhubog ng mga taong palagi mong kasama sa araw-araw. Ang Stoic ay maingat sa pagpili ng impluwensya. Ideyang pinapapasok sa kanyang isipan at puso. Alam niyang ang kapaligiran ay tahimik na humuhubog ng mga ugali, paniniwala, at kilos na madalas hindi natin namamalayan. Kapag mali ang paligid, kahit matibay ang loob at prinsipyo ay unti-unting humihina sa bawat hamon. Dito nagsisimula ang disiplina ng paglalayo sa mga bagay at tao na hindi nakakatulong sa tunay na pag-unlad. Maraming tao ang hindi nabibigo dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil sa maling impluwensya na palaging pumapaligid sa kanila. Ang Stoic ay hindi natatakot mag-isa kung ito ang kapalit ng katahimikan at malinaw na pag-iisip. Mas pinipili niya ang kaunting ugnayan na may lalim kaysa maraming koneksyon na mababaw at nagdudulot lamang ng kalituhan. Hindi siya sumasabay sa usapan na puno ng reklamo, inggit o walang katuturang opinyon. Sa ganitong maingat na pagpili, napapanatili ang linaw ng isip
at ang matibay na layunin sa buhay. Kapag maayos at positibo ang kapaligiran, mas madaling sundin at patatagin ang tamang gawi at asal. Hindi ka napipilitang ipaliwanag o ipagtanggol ang mga desisyong may prinsipyo at integridad. Mas nagiging natural ang disiplina at pagpipigil sa sarili na mahalaga sa pangmatagalang pagyaman. Ang paligid ay nagiging kakampi sa halip na hadlang sa pag-unlad at tagumpay. Ito ang tahimik ngunit napakalakas na kapangyarihan ng tamang impluensya sa buhay. Ang Stoic ay sadyang nililimitahan ng ingay at impormasyon na pumapasok sa kanyang mundo. Alam niyang hindi lahat ng opinyon at ideya ay karapat-dapat pakinggan o sundan. Pinipili niyang makinig at sundan ang mga boses na may karanasan, lalim at kaalaman. Habang ang iba ay nalulunod sa ingay, siya ay nananatiling kalmado, malinaw ang isip at nakatuon sa layunin. Ang ganitong katahimikan ay nagbibigay ng matibay na direksyon at kumpiyansa sa bawat hakbang. Ang pagiging mapili sa impluensya at kapaligiran ay parang paglalagay ng matibay na bakod sa isipan at puso. Hindi ito para magtayo ng pader, kundi para protektahan ang sarili mula sa mga nakakasira at nakakaabala. Kapag ligtas at malinaw ang isipan, mas malaya kang mag-isip, gumawa ng tamang desisyon at kumilos ng may prinsipyo. Mas nagiging matatag ka laban sa tukso, pagkakamali, at panghihila pababa ng negatibong impluensiya kahit magsimula sa wala. Ang tamang kapaligiran at mapili na impluensiya ay nagtutulak patungo sa tunay na pagyaman. Sikreto number 5, pagtitipid at maingat na pamamahala ng pera. Ang Stoic ay hindi basta gumagastos ayon sa kagustuhan kundi ayon sa pangangailangan at layunin. Ang bawat sentimong hindi nasasayang ay tahimik na bumubuo ng pundasyon para sa kinabukasan. Kapag hindi mo natutunan ang maingat na pamamahala ng pera, kahit gaano kalaki ang kita, ay madaling mawala. Ang pagtitipid ay hindi sakripisyo, kundi kasanayang humuhubog ng katatagan at disiplina. Dito nagsisimula ang kapangyarihang magdesisyon nang hindi alipin ng sitwasyon o tukso. Maraming tao ang nalulunod sa gastusin dahil sa panandaliang aliw at pagkagusto sa luho. Ang Stoic ay marunong huminto bago lumampas ang kakayahan. Hindi siya nagpapadala sa uso o sa presyur ng lipunan. Mas pinipili niyang ilaan ang pera sa bagay na tunay na magpapalago at magpapatibay sa kanyang buhay. Sa ganitong paraan, unti-unting lumalakas ang pundasyon ng yaman na hindi nakikita ng iba. Pag natutunan mong i-prioritize ang pangmatagalang benepisyo kaysa pansamantalang kasiyahan, mas malinaw ang landas. Hindi ka basta naakit ng mabilisang kita o tukso ng luho. Ang bawat desisyong pinansyal ay nagiging hakbang patungo sa kalayaan at seguridad. Mas nagkakaroon ka ng kontrol sa buhay mo kaysa sa kontrolin ng sitwasyon at luho. Ito ang tahimik na kapangyarihan ng maingat na pamamahala ng yaman. Ang Stoic ay gumagamit ng pera bilang kasangkapan at hindi bilang sukatan ng tagumpay o pagkatao. Alam niyang ang yaman ay hindi lamang nakabase sa dami kundi sa paraan ng paggamit. Habang ang iba ay abala sa pagpapakita at paghahabol, siya ay abala sa pagtitipid at maingat na pagpaplano. Ang disiplina sa pera ay nagiging pundasyon ng mas malalim na kalayaan at kapanatagan. Ito ang uri ng yaman na hindi madaling mawala at tumitibay sa paglipas ng panahon. Ang pagtitipid at maingat na pamamahala ng pera ay parang pagtatanim ng matibay na punla sa mabuting lupa. Hindi ito agad nakikita, ngunit unti-unting lumalago at nagiging matibay na puno. Paghanda ang pundasyon, kahit dumating ang unos ng problema at gastusin, mananatili kang matatag. Mas nagiging handa ka sa anumang hamon at mas malaya sa panghihila ng tukso at luho. Kahit magsimula sa wala, ang maingat na pamamahala ng pera ay nagtutulak patungo sa pangmatagalang pagyaman at kapayapaan. Sikreto number 6, pagpapalakas ng kakayahan at kasanayan. Ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa pera, kundi sa kakayahan at kasanayan na hawak ng isang tao. Ang Stoic ay inuuna ang paghubog ng sarili at paglinang ng kaalaman bago ang mabilisang kita. Kapag sanay ang kamay at isip sa produktibong gawain, ang oportunidad ay kusang dumarating. Ang bawat oras na ginugol sa pagpapahusay ay tahimik na puhunan na nagbibigay ng seguridad at kalayaan. Ito nagsisimula ang lakas na hindi nakikita, ngunit ramdam sa bawat hakbang at desisyon. Maraming tao ang naghihintay ng pagkakataon,
ngunit hindi pinapanday ang kanilang kakayahan. Ang Stoic ay kabaligtaran ng karamihan dahil bawat araw ay pagkakataon para maghasa at magpakahusay. Hindi siya umaasa sa swerte o panlabas na pabor kundi sa sariling galing at disiplina. Pinipili niyang pagbutihin ang talento at kasanayan kahit maliit o tila hindi kapansin-pansin. Sa ganitong paraan unti-unting nagiging matibay at handa sa anumang hamon ng kanyang buhay. Kapag mas may kakayahan at kasanayan ng tao, mas malinaw ang landas sa pag-unlad. Hindi ka basta naakit ng madaling oportunidad o panandali ang kita. Mas nagiging maingat at mapanuri sa mga hakbang na tinatahak. Ang galing at disiplina sa kasanayan ay nagiging panangga laban sa padalos-dalos na desisyon. Ito ang dahilan kung bakit bihirang mabigo ang taong may malinaw na kakayahan at kasanayan. Ang Stoic ay gumagamit ng oras at lakas para palakasin ang sarili, hindi para lamang aliwin ang sarili. Alam niyang bawat sandali na ginugugol sa pagpapabuti ay hindi na maibabalik, ngunit may pangmatagalang epekto. Kaya pinipili niyang maglaan ng panahon sa mga gawain at pagsasanay na tunay na magpapalakas sa kanya. Habang ang iba ay abala sa walang kabuluhang aktibidad, siya ay tahimik na nag-iipon ng kakayahan. Ito ang uri ng kayamanan na walang nakakakita, ngunit lahat ay nakikinabang sa hinaharap. Ang pagpapalakas ng kakayahan at kasanayan, parang pag-aalaga sa binhi na unti-unting lumalago sa ilalim ng lupa. Hindi ito agad nakikita, ngunit lumalakas at lumalalim habang lumilipas ang panahon. Kapag dumating ang tamang pagkakataon, kusa itong sisibol at magbubunga. Ganito rin ang buhay ng taong naglaan ng oras at pagsisikap sa pagpapabuti ng sarili. Kahit magsimula sa wala, ang malinaw na kasanayan at kakayahan ay nagiging daan patungo sa pangmatagalang pagyaman at tagumpay. Sikreto number 7. Pagpapanatili ng malusog na katawan at isip. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa pera, kundi sa kalusugan ng katawan at linaw ng isip. Ang Stoic ay nauunawaan na ang malakas na katawan at matatag na isip ay pundasyon ng bawat tagumpay. Kapag ang katawan ay mahina at ang isip ay magulo, kahit gaano karami ang pera ay hindi nagagamit ng tama. Ang bawat oras na inilaan sa ehersisyo, tamang pagkain at pahinga ay tahimik na puhunan para sa hinaharap. Maraming tao ang nabibigo dahil pinapabayaan ang kalusugan at naguguluhan sa isip. Ang Stoic ay hindi nagpapabaya sa sarili at alam niyang ang katawan at isip ay dapat alagaan tulad ng pinakamahalagang ari-arian. Hindi siya nagpapadala sa tukso ng labis na pagkain, katamaran o stress na walang kontrol. Pinipili niyang panatilihing malusog ang katawan at malinaw ang isip para sa mas matibay na desisyon. Kapag malusog ang katawan, mas madali ang paggawa ng tamang hakbang, pagpapatupad ng plano. Hindi ka basta napapagod sa mga gawaing nagdudulot ng pag-unlad, mas nagiging disiplinado at matatag sa harap ng pagsubok at tukso. Ang kalusugan at linaw ng isip ay nagiging panangga laban sa padalos-dalos na desisyon. Ang Stoic ay gumagamit ng oras at lakas hindi lamang sa paggawa kundi sa pangangalaga sa sarili. Alam niyang bawat sandali na ginugugol sa kalusugan at mental na kalinawan ay may pangmatagalang epekto. Kaya pinipili niyang alagaan ng katawan at isip, kahit na ito ay tahimik at hindi napapansin ng iba. Habang ang iba ay abala sa walang kabuluhang aktibidad o bisyo, siya ay tahimik na nagpapalakas at nag-iipon ng enerhiya. Ang pagpapanatili ng malusog na katawan at malinaw na isip ay parang pag-aalaga sa ugat ng punong nagbibigay buhay. Hindi ito agad nakikita, ngunit unti-unting lumalakas habang lumilipas ang panahon. Kapag dumating ang tamang pagkakataon, kusa itong magbubunga at magbibigay ng lakas para sa tagumpay. Kahit magsimula sa wala, ang malusog na katawan at malinaw na isip ay nagiging daan patungo sa pangmatagalang pagyaman at tagumpay. Sikreto number 8. Pagpapahalaga sa oras at tamang prioridad. Ang oras ay isa sa pinakamahalagang yaman na hindi na maibabalik kapag nasayang at hindi pinahalagahan. Ang Stoic ay nauunawaan na bawat sandali ay pagkakataon na magbago, magpatibay at hubugin ang sarili sa tahimik na paraan. Kapag mali ang paggamit ng oras, kahit gaano karami ang pera at kakayahan, ay unti-unting nagiging walang saysay at hindi nakikinabang. Ang tamang prioridad ay naglilinaw ng landas, nagbibigay direksyon at tumutulong sa pagbuo ng pundasyon para sa pangmatagalang tagumpay.
Maraming tao ang abala sa walang katapusang gawain, ngunit hindi nakatuon sa tamang prioridad at tunay na mahalaga. Ang Stoic ay maingat sa kung saan inilalagay ang kanyang oras, enerhiya at atensyon dahil alam niyang limitado ito. Hindi siya nagpapadala sa distraksyon, padalos-dalos na aktibidad o tukso na pansamantala lamang at walang pangmatagalang kabuluhan. Pinipili niyang ituon ang pansin sa mga bagay na magpapalago sa kanya, magpapatibay sa kanyang karakter at maghahatid sa tunay na yaman. Kapag malinaw ang prioridad, mas nagiging maayos ang bawat desisyon at mas epektibo ang bawat aksyon na ginagawa. Hindi ka basta nadadala ng kagustuhan ng iba, panandali ang tukso o agos ng madla. Mas nagiging produktibo at makabuluhan ang bawat oras na inilaan mo. Kaya mas mabilis at matatag ang pag-usad sa buhay. Ito ang tahimik ngunit napakalakas na kapangyarihan ng maingat na pamamahala ng oras, malinaw na prioridad sa buhay. Ang Stoic ay hindi inaalipin ng dami ng gawain, abala o ingay sa paligid, kundi ginagabayan ng malinaw na layunin at prioridad sa bawat hakbang. Alam niyang bawat oras, bawat kilos at bawat desisyon ay dapat may kabuluhan at nagdadala sa kanya patungo sa tunay na pagyaman at katahimikan. Habang ang iba ay nalulunod sa ingay, kaguluhan at walang katapusang aktibidad, siya ay tahimik na nakatuon sa mga hakbang na magbubunga ng pangmatagalang tagumpay. Kahit magsimula sa wala, ang tamang paggamit ng oras at malinaw na prioridad ay nagtutulak sa kanya patungo sa matibay na yaman, kalayaan at kapayapaan ng isip. Sikreto number 9. Pag-iwas sa utang at pamumuhay ng ayon sa kakayahan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa kakayahang mamuhay nang may kontrol at hindi alipin ng utang o kagustuhan ng iba. Ang Stoic ay nauunawaan na ang utang ay tahimik na tanikala na humihila pababa sa kalayaan, kapayapaan ng isip at malinaw na desisyon. Kapag ang gastos ay lampas sa kakayahan, kahit gaano karami ang kita, ay unti-unting nauubos sa interes, bayarin at pangangailangan na hindi mo pinili. Ang pamumuhay ayon sa kakayahan ay nagdudulot ng kalayaan, katahimikan at pundasyon para sa pangmatagalang pagyaman at kapayapaan. Maraming tao ang nalulunod sa utang dahil sa panandaliang aliw, labis na luho at kawalan ng disiplina sa paggastos. Ang Stoic ay hindi natatakot mamuhay ng simple, tahimik at maayos kung ito ay magbibigay ng kalayaan at matibay na pundasyon sa buhay. Pinipili niyang iwasan ang pagkakautang at mamuhay sa abot ng kanyang kakayahan. Kahit pa mabagal ang pag-usad at tahimik ang pagyaman, sa ganitong paraan unti-unting nagiging matatag, kontrolado at handa sa anumang pagsubok ang kanyang buhay at yaman. Kapag natutunan mong mamuhay ayon sa kakayahan, mas malinaw ang landas, mas kontrolado ang bawat hakbang, at mas ligtas ang kinabukasan. Hindi ka basta naaakit ng mabilisang luho, tukso o presyur ng lipunan na magdudulot lamang ng pabigat sa buhay. Ang bawat desisyon sa paggastos ay nagiging hakbang patungo sa kalayaan, kapanatagan ng loob at matibay na pundasyon ng yaman. Ito ang tahimik, ngunit napakalakas na kapangyarihan ng disiplina at pamumuhay ng may kontrol sa sariling pera at gastusin. Ang Stoic ay ginagamit ang kanyang kakayahan sa pera bilang kasangkapan at hindi bilang sukatan ng tagumpay, respeto o status. Alam niyang ang yaman ay hindi nasusukat sa dami, kundi sa paraan ng paggamit at kakayahang mamuhay ng malaya at may dignidad. Habang ang iba ay abala sa pagpapakita, paghahabol sa utang at labis na gastusin, siya ay tahimik na nag-iipon, nagpapalakas at nagbubuo ng matibay na pundasyon. Ito ang uri ng kayamanang hindi agad nakikita, ngunit ramdam sa bawat hakbang at magbubunga sa hinaharap. Ang pamumuhay ayon sa kakayahan at pag-iwas sa utang ay parang pagtatanim ng matibay na punla sa maayos at matabang lupa. Hindi ito agad namumunga, ngunit unti-unting lumalago at lumalakas sa paglipas ng panahon. Kapag dumating ang tamang panahon at pagkakataon, husa itong sisibol at magbubunga ng kalayaan at tagumpay. Kahit magsimula sa wala, ang pamumuhay ng ayon sa kakayahan at disiplina sa pera ay nagiging daan patungo sa pangmatagalang pagyaman at kapayapaan ng isip. Sikreto number 10. Pagkakaroon ng malinaw na layunin at matibay na pananaw sa buhay. Ang tunay na yaman
ay hindi lamang nasusukat sa pera kundi sa malinaw na direksyon at layunin ng bawat hakbang. Ang Stoic ay nauunawaan na ang taong walang layunin ay madaling maligaw at maging alipin ng kapaligiran at pangyayari. Kapag malinaw ang layunin, bawat desisyon, aksyon at sakripisyo ay nagkakaroon ng saysay at direksyon. Ang matibay na pananaw sa buhay ay nagbibigay ng kalinawan, kapanatagan at pundasyon para sa pangmatagalang pagyaman. Maraming tao ang abala sa paghahabol ng pansamantalang aliw at pera, ngunit walang malinaw na dahilan kung bakit. Ang Stoic ay hindi sumusunod sa agos ng karamihan, kundi nagtatakda ng sariling landas na may layunin at prinsipyo. Pinipili niyang ituon ang pansin sa mga bagay na maghahatid sa kanya, sa tunay na tagumpay at katahimikan ng isip. Sa ganitong paraan, unti-unting lumalakas ang loob, nagiging matatag at nagkakaroon ng kontrol sa sariling buhay. Kapag malinaw ang layunin, mas nagiging disiplinado at mapanuri ang bawat hakbang na tinatahak. Hindi ka basta nadadala ng tukso, uso o panandali ang kasiyahan. Mas nagiging malinaw ang pangmatagalang landas at mas madali ang pagtukoy ng tamang desisyon. Ito ang tahimik, ngunit napakalakas na kapangyarihan ng malinaw na layunin sa buhay. Ang Stoic ay hindi nag-aaksaya ng oras sa walang kabuluhang bagay dahil alam niyang bawat hakbang ay dapat may layunin. Ang kanyang desisyon at aksyon ay gabay ng matibay na pananaw at prinsipyo. Habang ang iba ay nalulunod sa ingay at kaguluhan, siya ay tahimik na nakatuon sa bawat hakbang patungo sa pangmatagalang pagyaman kahit magsimula sa wala. Ang malinaw na layunin at matibay na pananaw ay nagtutulak sa kanya patungo sa tunay na tagumpay at kapayapaan ng isip. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin at matibay na pananaw ay parang pagtatanim ng matibay na puno sa matabang lupa. Hindi ito agad nakikita, ngunit unti-unting lumalago at nagbibigay ng lilim, bunga at lakas habang lumilipas ang panahon. Kapag dumating ang tamang pagkakataon, kusa ito